Lebiste pinangalanan ng isang yusek ng DPWH Secretary mapatungkol sa nangyayaring maanumalyang nakawan diyan sa may nangyayari na atang nakawan sa 2026 national budget. Pero kaagad binawi ni Libiste ang kanyang sinabi. Bakit kaya? Bakit kaya? Ano kaya ang meron? Bakit niya biglang binawi? Bakit mo binawi ang iyong sinabi? Ay, nako po. Ito yung mahirap dyan. Maano ka dito? Masasabihan ka na sinungaling dito, Congressman Libiste, pag ganyan ng ganyan. Papangalanan mo, tapos babawiin mo agad. So, ito nga yung sinabi niya. Nasa na yan? Ito, yan, oh. Representative Libiste binawi ang paratang laban kay DPWH Yusek Perez. So hindi ko masyadong tukoy ito si Yusek Perez kung sino ba yan. Pero ito, may papanoorin ho tayong mga interview sa kanya. So let's go. At yun, bago pala to, paki-like and share ang ating video para mapanood pa ng iba pa nating mga kababayan. Salamat. I was watching the news yesterday. Nako, talagang ikaw ang man of the hour. Meron kang pasabog na may mga tumatawag sa iyo at nagsasabi po na yung mga bagong inappoint ni Secretary Dizon, kung hindi sila kung wala silang karelasyon ng mga kontratista, sila mismo ang kontratista. Maybe you can tell us where this came from, paano mo na-discover po ito, alam mo na ba kung sino yung mga tinutukoy ng mga bagong mga undersecretaries po ni Secretary Vince Dizon? Yes, ma'am. Una po, ang purpose ng aking press con kahapon ay manawagan kay Secretary Dizon na ibaba ang presyo ng mga DPWH projects para wala ng budget pang kickback at isa publiko ang detalye ng mga budget per district para may transparency at makasigurado tayo na walang mga malalaking mga pondong binili mula sa DPWH muli ngayong bagong budget. Okay. Dahil ang testimonya ng iba sa mga flood control hearings ay doon daw po sa central office ng DPWH nagkakaroon ng bentahan ng budget. At kaya ako naman binanggit yung posibleng issue sa mga bagong appointees ni Secretary Dizon para ma-substantiate na there's no perfect team. Yeah. And need then is to reform the system so kahit sino po ang nakaupo ay walang posibilidad para sa korupsyon. Pero yung point naman on the members of Secretary Dizon's team is marami po ang mga nagsasabi na marami sa kanila, hindi lang isa, ay nakikipag-usap na sa mga kontraktor at may hinihingi. At yung Ayun yung masaklap dyan, yung mga ganyang estilo sa DPWH. Kaya nga dapat maagapan yan. Buti nga kamo talaga, etong si Libiste ay nasabi agad yan. At yun nga, nataranta ata ang DPWH at ayun, napatawag kay Libiste. Kaso nga lang, problema rito, biglang binawi. Mamaya alamin natin yun. Contractor mismo. At si Secretary Dizon ay umamin na may meetings nga ang mga niya sa mga contractors sa labas ng DPWH. Nako. Hindi po meeting tungkol sa flood control under investigation. Meetings outside of DPWH. At ang proposal ko lang ay i-disclose ano ang mga meetings na ito. Kung sinasabi po ni Secretary Dizon na wala naman pong kickback na pinag-uusapan sa mga meetings na ito, dapat wala po tayong itinatago na si Yusek. Tsaka ang point doon, para saan yung panglabas nyo na meeting? Pwede naman kayo mag-meeting doon sa loob ng department ng DPWH, di ba? Bakit ganon? Yun yung katakataka doon. Hindi katwiran nyo na walang tinatago. Malay namin sa inyo. Di naman namin alam yung mga pinag-uusapan nyo. Kaya nga dapat talaga, ang kagaya ng sinasabi ko, ang inilalagay kasi dapat dyan sa DPWH. Kaso kapag presidente kasi ang nagtalaga, wala talaga eh. Bulok talaga ang sistema dyan. Diba? So walang mangyayari. Paulit-ulit lang talaga yan na nakawan. Kaya nga yung 6 trillion na yan, ang laking halaga niyan.
tangina yan, kakanain na naman yan. Ay nag-meet kay Contractor B, sa oo. restaurant na ito nung araw na ito. At meron ngang isang nagsabi sa akin na may ebidensya pa nga ng meetings na ito. Inaamin nga ni Secretary Dizon na nangyayari ang mga meetings nila with mga contractors. Pero bakit outside of DPWH? Yeah. At bakit hindi rin disclose? Oo. Pero hindi ba mas maganda kung meron kayong information, halimbawa, meron talagang pangalan, ay ibigay na natin kay secretary kasi sinabi naman niya na kung kailangan si Baken, tatanggalin niya. Opo. Okay, so I have a few responses. Una po, may ibinigay na akong isang pangalan ng bago niyang appointee na pinakamarami ang mga nagsabi sa akin na siya ay may history ng bidding and procurement na hindi bagay na siya ang hahawak ng bidding ng Nako, DPWH. so yan na yung clue na sa procurement, okay? Ito po ay si Undersecretary Ari Perez. Okay. Kaya Oo. alam naman ni Sec Dizon ang history ni Secretary Perez at I'm sure hindi niya itatanggi na may dahilan kung bakit maraming mga nagsasabi na hindi bagay na si Yusek Ari Perez ang hahawak sa bidding. Lalo na pag nasa DPWH ka, kahit hindi ikaw humihingi, maraming mga kontraktor ang malapit sa iyo at may income. At yung iba naman na nabanggit sa akin ng mga pangalan ay mga tao na mismong kausap ko sa DPWH. Meron isang mataas na opisyal ng DPWH na tumawag sa akin sa gitna ng aking press con. Yeah, I saw that. Hapon. At ayoko naman pong pangalanan siya dahil baka hindi na niya ako tatawagan muli. Meron po ako kasing mga reforma na ipinapanukala para back sa DPWH. Baba presyo at disclose ang mga budget per district. At ang mga idea na to ay sa tingin ko talagang kinakonsidera ni Secretary Dizon. Pero kung papangalanan ko naman ng mga USEC niya na may alegasyon mula sa iba, ay baka madidiskaril pa ang ating mga proposals. Yeah. Pero ang point ko nga is, one, it's good to be transparent. And two, there's no perfect team, but let's fix the system. So kahit sino ang nasa team, maging confident tayo na napakahirap na kumikbak kung bawasan natin ang presyo ng mga proyekto. Yun no, so doon pa lang sa bidyong ito ay inamin pala talaga ni Secretary Dizon na meron talagang nangyayaring meeting sa labas ng DPWH. Yan, ang tanong kasi dyan, bakit kailangan pa ng ganung meeting? Para saan yun? Yun yung masaklap dyan para saan yun? Kaya yung taong bayan, hindi talaga may iwasang hindi maghinala kay Secretary Dizon. Kasi, biruin mo, pwede naman kayo mag-usap-usap doon sa loob. Kung maaari nga lang, yung DPWH na yan, gawin ding mala Senate hearing yan. Alam ng taong bayan lahat ng mga pinagmimitingan nyo. Alam lahat ng pinag-uusapan nyo, diba? So mas maganda yung ganun. At least wala nang may susumbat sa inyo yung mga netizen na, ano pa isusumbat nyo? Nagla-live na nga kami, naririnig nyo lahat ng mga pagpulong namin sa mga budget na yan. Diba? So dapat ganun kasi ang gawin na lang dyan. Nangyayari, kahit naman din ganun ang gawin na may mga live meeting, ang masama dyan, yung sa labas. Yung pagkikita-kita sa labas. So ito pa yung isang interview kay Lebiste. Po akong magbigay ng isang pangalan. Sige po, sir. Sino po ito? Pwede pong i-background check si DPWH Undersecretary Ari Perez. Siya po Ari ay Perez. kitaan ko posible ding hahawak ng biddings ng mga proyekto sa central office. At tingnan po, kahit yung background lang niya, hindi po ito ayon sa layunin ni Secretary Vince na masabi natin na malinis na ang bidding sa DPWH. Ano pong kaugnayan ni Ari Perez? Meron po siyang kaugnayan sa contractor, kamag-anak, ano po mismo?
Uh, I don't want to be too specific on my statement because what I was told is meron lang siyang history on procurement na baka hindi siya bagay na humawak ng bidding ng buong DPWH. At hindi lang si Yusek Ari ang binanggit sa akin, but siya yung binabanggit ko dahil siya ang pinakamaraming mga nagbanggit sa akin na parang hindi bagay na humawak ng bidding ng DPWH. Kasi corrupt din, no? Pero again, meron pa nga pong iba. Oo, kasi sir, I hope you understand din where we're coming from. Medyo mabigat din po kasi yung mga nailahad nyo po kahapon sa press con. Influence peddling, papunta po kasi doon. So, sa ngayon po, yung po bang mga nagbabanggit sa inyo, after po sabihin, pinavet nyo rin po ba yung impormasyon? Na-check nyo rin po mismo yung katotohanan nito? Actually, hindi lang sa dami ng mga nagbanggit sa akin ng mga pangalan, pero pati na rin yung credibility ng ibang mga nag-usap sa akin ay naniniwala din ako dahil sa konteksto ng DPWH na pag nandun ka, ang dami talagang mga contractor na lalapit sa'yo. At kung hindi mo nire-report na may mga nag-alok, hindi ako po maniniwala na wala pong nag-alok ng kickback sa mga nakaupong Posible yun, opisyalis no? ngayon ng DPWH. Dahil ang karanasan ko bilang bagong congressman ay kaagad pagkatapos ng eleksyon, ang daming talagang mga lumapit sa akin na nag-alok na kung ibigay ko sa kanila ang mga kontrata sa aking distrito ay meron din para sa akin na hindi ko naman tinanggap kaya ko po nire-report. Pero ang masasabi ko tungkol sa DPWH Central Office ay may mga Senate testimonies na nagkakaroon daw ng mga bentahan ng mga budget. At yun po yung layunin ko sa press con kahapon. I-propose lang na iwasan na ang bentahan ng budget para wala nang discretion sana ang DPWH Central Office, maging based on formula na lang ang alokasyon ng budget. Ano pong impormasyon ang meron kayo ulit dito since nabanggit nyo na rin po yung pangalan, baka pwede natin mapag-usapan ito specific, ni Yusek Ari Perez. Ano po, nakipag-meet na po siya o meron siyang mga nahawakan na rin before? Paano po? Meron siyang baka hindi magandang history sa procurement. Pero ang masasabi ko din ay meron mga miyembro ng team ni Secretary Dizon na nakipag-meeting na sa mga contractors sa labas ng DPWH at meron din pong ebidensya na nagkaroon ng mga meetings sa labas ng DPWH. I think yan dapat ang ilabas mo, Congressman Libiste. Yung ebidensya na yan na yung mga tauhan or yung mga nilagay dyan ni Secretary Dizon ng DPWH nagkakaroon ng meeting sa labas, no? Nagsasagawa ng usapan sa labas. Unang-una, bakit doon, 'di ba? Pangalawa, ano ang pinag-uusapan nila doon na hindi nila kayang pag-usapan sa loob ng DPWH? Yun yung masaklap diyan. Kaya dapat ilabas mo yung ebidensya na yan na nagkikita at nagkakausap yung mga yan sa labas. Ang masaklap kasi dito, parang nagiging parang nagiging sakit ang pagiging kawatan. Ang korupsyon, parang virus, hawa-hawa na sila. Kahit anong palit mo ng sekretary, kung yung ilalagay mo sa DPWH, takaw sa pera, nakakita lang ng bilyones, putang ina, kailangan meron ako diyan. Kailangan malaki ang akin diyan. Yun yung masaklap dito sa mga nangyayari dito. Kaya nga dapat, Congressman Libiste, Representative Leandro Libiste, ilabas nyo ho yan. Ilabas nyo po yung ebidensya na yan. Wag na tayo mag-antay ng mga tama-tamang panahon. Tignan nyo si Magalong. Sobrang tagal niyang kinimkim, sobrang tagal niyang pinag-antay yung mga netizen na ilabas yung mga nalalaman niya. Kailan niya lang inilabas, di ba? Yung pala, si Marcos, ang tinutukoy niya si Martin Romualdez at Saldico.
Hanggang sa natanggal, hanggang sa umalis na nga siya sa pagiging ICI. So dapat ngayon, sa panahon ngayon, pabilisan na. Kapag may nalaman ka na anomalya, ilabas agad. At least, kasi kapag ang ginagawa kasi, kapag puro pabitin, halimbawa lang, hindi ako galit kay Congressman Levisti Nagpapayo lang ako. Halimbawa na eto, sinabi na nga ni Congressman Levisti na may may ebidensya siya. So, maaaring makapag-prepare yung mga yon laban sa ilalabas mong ebidensya. Kaya dapat, pag sinabi mong may ebidensya ka, ilabas mo agad kasi preparado, ang bilis nila mag-prepare Diyan sila matalino Diyan sila matalino sa prepare. Alam nyo ba yung mga kuratong baliling na yan? Yung mga kurap? Ang una nilang plano diyan kung paano nila lusutan. Ganun mag-usap yung mga yan. Pinaplano nila yung paano makuha yung pera. Hindi. Ang pinagpaplanuhan nila, paano natin to lusutan, paano natin to depensahan kung sakaling matukoy tayo, paano natin lusutan nitong mga paratang or yung mga kapag halimbawang nabisto tayo, paano natin lusutan. Yun agad yung una nilang pinag-uusapan dyan. Pangalawa na lang yung paano nila, kasi ang pagnanakaw madali napakadali ang pagnanakaw ng pera, lalo't open ang administrasyon. Ika nga ni VP Sara Duterte, hindi nga nagtatrabaho, hindi nagtatanong yan si Marcos Jr. So doon, isa na yung napakalaking pagkakataon sa mga korap na makapagnakaw sila. Dahil open ang administrasyon, malaya magnakaw ang mga korap. Kaya ang gagawin mo diyan, kapag may sinabi ka na ebidensya laban sa kanila, ilabas agad. Antemano, ilabas agad. Hindi yung papaabutin mo pa ng 1 linggo, 1 buwan, magpapabitin ka. Pangit yun kasi makakapag-prepare sila. Katulad na lang, halimbawa, yung pulburon video ni Marcos Jr. Halimbawa lang ang tagal inabangan ng tao yun. Halos umabot nata ng 1 taon yun. Tapos ang nangyari, kailan na nailabas? So yung partido ni Marcos Jr. nakagawa na ng hakbang. 'Di ba? Pagkalabas ng pulburon video, antimano may pang-depensa agad sila. Kasi nga pinatagal. Ganun Pag once na pinatagal nyo kasi yung mga ebidensya na yan, maaga nilang malulusutan, maaga nilang mapagpaplanuhan kung paano nila lusutan yan. Kaya dapat, antimano, pagkasabi mong may mga ebidensya ka, wag mo nang antayin na hamunin ka pa ni Secretary Dizon na ilabas mo. Wag na. Antimano kinabukasan mo, mamaya ilabas mo na. Kasi talagang mapaghahandaan yan. Yun yung nangyayari ngayon Mas mabilis pa sa 4:00, paano lusutan niya ng mga korap? Inamin din naman na ni Secretary Dizon sa ibang interviews niya na nagme-meeting naman sila sa mga contractors pero wala daw kickback. Pero ang hinihiling ko ay ilabas nila ang listahan ng mga contractors na na-meet nila at pwede ang publiko mag-decide kung may reason to doubt na wala pong mga usapang pag-award ng mga proyekto sa mga contractor kaya nagkakaroon ng mga meeting na ganito. So, ito pong information about him na sinasabi niyo po na meron siyang hindi magandang procurement history, vetted po ito. Kumbaga, confirmed na po ito ng inyong mga staff? Pina-check niyo po ito, sir? Ako po ay may maraming mga sources tungkol sa history ni Yusek Ari Perez sa procurement. Yan nga, no? So yun, marami ka palang dapat i-mailabas yan. Pero dito, sa isang interview niya, ito, latest to, Paul Leandro Libiste, siguro exposes, eto na. Mukhang inilabas niya na, bago po ito mukhang inilabas niya na yung ebidensya na sinasabi niya rito. Maging transparent sila, sino ang mga kontratista
na miniting nila, ano po ang pinag-usapan, at kung meron man inalok na kickback sa mga DPWH officials, i-report po nila para ipakita na sincero po sila na ayaw na natin ng kickback sa bagong DPWH. Ang tanong, sino po ang mga opisyales sa DPWH? 39 minutes pala to, bago pa lang, bagong labas. Mga contractors, ayaw ko naman pong pangalanan ang mga miyembro ng DPWH na nakakausap ko sa aking pagsusulong ng reforma sa DPWH dahil ang objective ko po ay maaprubahan ng DPWH ang ating mga isinusulong na reforma. Natatalakayin ko po pagkatapos nitong unang bahagi ng aking statement. Pero nabanggit ko na po sa aking mga interviews kanina na si Undersecretary Ari Perez ay isa sa mga undersecretaries ng DPWH na narinig ko ay may hindi magandang history sa bidding and procurement. At ang nabalitaan ko din po ay plano daw ni Secretary Vince Dizon na ipahawak kay Undersecretary Ari Perez ang bidding ng DPWH sa central office. Sa tingin ko, maraming mga madidisappoint sa high expectations ng liderato ni Secretary Vince Dizon kung makita nila ang history ng bidding and procurement ni Undersecretary Ari Perez. Kaya at least, sabi ni Secretary Dizon, pangalanan ko ang iilan sa maganda dyan. At ang ibinigay kong pangalan ay si Undersecretary Ari Perez dahil kung may 10 tao na nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa mga appointees ni Secretary Vince Dizon, ang pinakamarami na nabanggit sa mga 10 ito ay si Undersecretary Ari Perez. Pero may iba din na nabanggit. Ang isa pang nabanggit sa akin ay yung mataas na opisyal ng DPWH na tumawag sa akin kahapon habang tayo po ay gumagawa ng ating press con. May mga nagsasabi, kasama din po dito ang mga taga-suporta ni Secretary Vince Dizon na hindi daw po totoo na nagkaroon ng phone call ako kahapon mula sa isang mataas na opisyal ng DPWH. Pero mukhang hindi po nila natanong si Secretary Vince Dizon dahil sa kanyang radio interview kaninang umaga, inamin ni Secretary Vince Dizon na siya ang nag-instruct sa kanyang malapit na tao na tawagan ako. Baka hindi lang po nila alam na ongoing pa ang ating press con. Nakasilent naman po ang phone ko, pero nakita ko nagre-ring kaya sinagot ko. At yun po ay patunay na ang the point that I'm trying to make is getting at something, which is there is real need for more action in reforming the central office of DPWH. Hindi lang po District Engineering Office o Regional Office ang may problema. Hindi lang po ang pagpapalit ng mga lumang appointees ni Secretary Bonoan ang problema. Hanggang ngayon, may mga problema pa sa central office ng DPWH. Kaya, sinabi ni Secretary Dizon sa taong malapit sa kanya, natawagan ako kahapon. Nililinaw ko lang po ito dahil ang ibang mga taga-suporta ni Secretary Vince Dizon ay nagsasabi daw na hindi naman daw totoo yung phone call na yon. Inamin ni Secretary Vince Dizon na sinabi niya sa taong malapit sa kanya na tawagan ako. No, yun. Yun naman pala eh. Di malamang sa malamang yung mga mga kasi sa panahon ngayon, sa laki ng nakawan na nangyayari sa Pilipinas, gasino na lang magbayad ng mga trolls eh. Oh, sabihin na natin maglaan ka ng 1 milyon dyan, bariya lang sa kanila yan. Dito nga sa social media, nagkaroon dati dito ng bilihan ng followers, bilihan ng tinatawag nilang bananas, yung subscriber nga, para tumaas yung subscriber nila. So ngayon, nawala yun, napunta sa mga trolls. 'Di ba? Magbabayad ka ng halimbawa sa isang 1,000 tao
magbabayad ka ng tigli 5 piso, magkano yun? Yung laanan mo ng 1 milyon yan, di ang daming troll. So, tingnan niyo yung mga post ni Marcos Jr. Diba? Yung mga puro heart. Just i-check nyo. Puro dami account. ayun yung tinutukoy ko sa inyo. Talagang totoo yan. Maraming ganyan gumagawa na ibabash ka, babayaran mo yung mangbabash at magre-react sa ano mo. Sabi mo, eto, pa-heart nito. Pa-heart nitong post na to. Dapat yung heart dyan umabot ng mga 20,000. Tapos pag chinek mo yung naka-heart, putang na, puro mga dami account. At ayoko lang bigyan ng mas marami pang detalye dahil si Secretary Vince Dizon I believe sincerely na nag-attempt na i-reforma ang DPWH. At kung hindi po ako naniniwala sa kanyang liderato, ilalabas ko pa mas marami ko pang alam tungkol sa central office ng DPWH ngayon. Pero ayoko po siyang mapahiya. Ang gusto ko po, ibigay sa kanya ang oportunidad na siya ang gumawa ng mga reformang ito kasi ang objective ko po ay, regardless of who gets the credit, mangyari po ang mga gusto po nating mga reforma sa DPWH. And I can speak to some of those now. One is the lowering of the prices, which I already mentioned in the past. I'm just repeating again. That was my main agenda in yesterday's press conference, not to disclose that there are appointees of Secretary Dizon who are connected to DPWH contractors. That was a supporting point to the fact that there needs to be deeper reform in DPWH because changing the people is not enough. And the second is to disclose the information that Secretary Dizon committed to disclose in the September 17 budget hearing in Congress of the budget of each congressional district. And Congressman Toby Chanco has also requested for a disclosure by Secretary Vince Dizon of the list of proponents of each project, because then we can see which district has parking. We could see which district's parking results in contracts being awarded to certain contractors and link those contractors to the proponents. We have already looked at this in depth on the 2025 budget, but the purpose of my press conference yesterday was to bring attention to it still happening in the 2026 budget. I am disappointed that until now, Secretary Dizon has not yet released the data that he has a ready copy of. In his press conference yesterday, he said that the GAB was just approved by the House, so he's waiting for the data from the GAB. But the data that he committed to send, as I showed in the video yesterday during the budget hearing, was the data from the NEP, which he submitted, is readily available, and I even have some of that data. So I think that it's believable to say today he can share this data. And I hope the next time the media interviews Secretary Dizon, we can get an answer, if he has not yet, why he is not sharing the data that he said in the September 17 budget hearing that he will share. So to recap, I am still hopeful that Secretary Dizon will push through with deeper reforms in DPWH. That is my objective more than making this about personalities. But I mention personalities as a way to support the fact that we need lower prices and more transparency. So kahit sino ang nakaupo sa DPWH, we can be sure na hindi magkakaroon ng korupsyon. And I will respond to every time that Secretary Dizon or his supporters will say that I am not saying enough. If they want me to say more, I can say more. But if I want the reforms to be approved by Secretary Dizon, then I would like to also respect him, and I know that he is a good man. So I hope that he will push through with these reforms in the coming days.
Ang sinabi ko po kanina ay marami sa team ni Secretary Dizon ay di umano nakipag-meeting na sa mga contractors. Ang isang na balitaan ko ay nakipag-meeting sa contractors ay iba pa kay Undersecretary Perez. Siya daw ay nakipag-meeting na sa 3 contractors sa isang restaurant. At may hinihingi na raw kapalit baka ng mga proyekto na hindi pa na-award ng DPWH. Ang pakay ko po ay hindi gawing tungkol sa mga personalidad ito, pero dahil sinabi na hindi po ako nagbibigay ng sapat na detalye, nagbibigay po ako ng karagdagang detalye ngayon. Pero kung sasabihin ko po lahat ng mga nakalap kong impormasyon, baka wala na pong mabuting tao na gustong magtrabaho sa DPWH kasi mahirap talaga po siyang trabaho. Ang masasabi ko din po ay ito, huwag natin itatanggi na talamak pa ang kickbacks Yun, sa tama. DPWH. Kaya ako nga po ina-advocate na ibaba natin ang presyo ng DPWH dahil Meron at nakafactor meron in pa ba rin yan eh. ang kickback. Ang ibig sabihin po dyan, kung hindi kukunin ng congressman ang kickback, may ibang kukuha. Tama. Maaari ang mga taga-DPWH ang kukuha. At kung hindi ang USEC o taga-central office, ang taga-regional o district office. Pero habang hindi natin binababa, ang kickback na alam natin ay naka-factor in dahil sa kataasan ng presyo ng DPWH, mapupunta sa isang tao o grupo ng tao yung kickback na yan. Ngayon, ito po ang dagdagan ko. Maaari natin sabihin na halos lahat ng mga miyembro ng DPWH, kasama ang mga bagong appointees ni Secretary Dizon, ay nilapitan o nilalapitan ng mga kontraktor. Kasi yan ay natural kapag ikaw ay nasa DPWH. Ako po, bilang bagong congressman, ay pagkatapos ng eleksyon, nilapitan na ng maraming mga kontraktor. Kasi ang testimonya ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay almost 100% ng mga bidding sa DPWH ay luto. At hindi pa yan nagbago. Naku. Tuloy-tuloy pa rin ang pagre-rig ng mga bids sa DPWH. Kaya hindi talaga surprising na lalapit pa ang mga kontraktor sa mga taga-DPWH o ako bilang bagong congressman dahil para makakuha ng kontrata sa DPWH, hindi ka basta bibili ng bid documents at magsasubmit ng lowest price. Ayon sa testimonya ni Yusek Bernardo, dahil rigged ang bidding, kung gusto mong manalo ng kontrata, pwede kang lumapit sa mga DPWH officials. Kaya masasabi ko, halos lahat ng mga appointees ni Secretary Dizon ay siguro nilapitan na ng mga kontraktor. At magandang marinig natin sa kanila na totoo ito, nilapitan sila at hindi nila tinatanggap ang kickbacks. I-reject nila ang kickbacks. Kung itatanggi nila na nilapitan sila o may kickback sa DPWH, well, yung mga kickbacks na yon ay napupunta sa iba. Kasi bilang bagong congressman, ang masasabi ko, sa aking distrito, nakikita ko yung mga presyo ng mga proyekto, lahat ng mga proyekto, nakapresyo na sa kanila ang budget para sa kickback. Kaya Grabe, no? pagkatapos nito, aminin ni Secretary Dizon, huwag niyang itanggi, talamak pa ang kickbacks sa DPWH, nilapitan sila ng mga contractors, ilang beses nakipag-meeting na ang kanyang mga appointees sa labas ng DPWH sa mga contractors at sana i-disclose nila ang mga meetings na ito at i-assure nila ang taong bayan na hindi sila tatanggap ng kickbacks at magtutulungan po tayo para wala ng kickback sa DPWH sa 2026.
So wala pa rin talagang kawala or wala pa rin sa ayos pala diyan sa DPWH. Kahit pinalitan si Bunuan, pinalitan ni Dizon, ganun at ganun pa rin pala talaga. So hindi pa rin, kaya nga alam nyo, para masolusyonan to lahat, palitan nyo yung presidente talaga eh. Lahat yan yung mga nilagay ni Presidente ni Marcos. Yang katulad siya, naglagay niyan kay Remulla, siya naglagay kay Dizon, sa magkapatid na Remulla. Diba? Siya yung mga nagtalaga dyan eh. Tanggalin nyo lahat yan, pati yung si Marcos, mawala yan dyan. Maayos to lahat. Diba? Ganun lang kasimple yan, pero hanggat nandyan yung pinuno na bulok, wala mo lang mangyayari dyan. Pero ang kinagandaan, may mga ganitong mga congressman na lumalaban din at nagpapakita ng transparent sa mga Pilipino. Sir, sorry, medyo confused pa rin ako dun sa ano po talaga yung allegation. Kasi yesterday, ang sabi niyo po, and I will quote directly from your transcript, I heard talk, including in Congress, that Secretary Dizon and his team have connections with DPWH contractors and that certain members of his team are in fact contractors. But now you're saying that the allegation is that nakipag-meeting nga sila sa contractor. No, What is it? it remains, as I said yesterday. I have heard that not only one member of Secretary Dizon's team is a contractor, but I'm only relaying that as one of a 1 hour plus of information that I shared in yesterday's press briefing, that they have connections to contractors and that at least one, in fact, could be a contractor. But I do not want my press briefing yesterday to be twisted to be as if that was the main claim that I was making. I think you were there yesterday, and I've actually spent a lot of the meeting talking about contractor insertions in the DPWH budget, and to talk about the links of members of the DPWH Central Office to contractors is only my way of saying we cannot easily fix this. Even with the high expectations in Secretary Vince Dizon's leadership, I'm sure he has been approached by contractors, whether directly or indirectly, and I hope that he will admit this and not deny that kickbacks are systemic in DPWH. I would say that who is a contractor, what's your connection to a contractor, is not black and white insofar as a lot of people are the beneficial owners, shall we say it in English, to construction companies. Pero baka sa SEC papers, sa shares, hindi po nakapangalan sa kanila. Other people are very close to contractors and they will choose to award a DPWH contract to a close friend who they're confident will not squeal on them. That's why it's very hard for us to legally prove who is a contractor that's or giving contracts to their friends who are contractors and getting kickbacks. And that's why I don't want to prolong the media's attention on sino sa kanila ang may connection sa mga contractor. Kaya nga ang sinasabi ko, i-assume na lang natin kung ikaw ay nasa DPWH, siguro naman, masasabi natin yan, nilapitan ka na ng contractor. At inamin naman ni Secretary Dizon na marami sila at marami siyang kilalang mga contractor. Siya ay galing sa DCDA at doon marami din pong mga construction projects sila. At nakikipag-meeting sila sa labas ng DPWH. And yes, I maintain that I was told that at least one member of their team is a contractor, but I don't think it will help our country's policy reforms if we focus on now investigating the appointees of Secretary Vince Dizon. I think that
as long as Secretary Vince Dizon will push through with the two asks that we have given, lower the prices and be transparent on the 2026 budget, then we can be assured that wala pong intensyon ang bagong team ni Secretary Vince Dizon na tumanggap ng kickback o ialawang iba na kumuha ng kickback, because those are two actions that are against the system of kickbacks in DPWH. Sir, you said ayaw may prolong yung media. Sinasagot ko lang po kasi ang statements ni Secretary Dizon. Yeah, but yesterday kasi you were asked if it's ASEC, Yusek Ari Perez, and then you lied, you said no, and then the next day I didn't say no. you said no. You said no. You said no yesterday. Wait, not contractor. Nung tinatanong po kayo kung pangalan kayo, basta it's off the record na. So, but the next morning, Okay, by the way, let me say this. ano pa Okay. po pwede nyo pag-share sa amin? You can share it now. Ibinunyag niya ngayon sa live na pagkatapos ng ating press briefing kahapon, magandang binanggit nyo ito, may mga miyembro ng media na naghula sino yung USEC ng DPWH na kontraktor. At ang isang pangalan na binanggit ng media ay, yun ba ay si USEC Ari Perez? If I may clarify, ang sinabi ko po ay I have received information about many of the appointees of Secretary Vince Dizon. And Mukhang tinatrabaho ka na rin ng ibang media ngayon eh. Kasi narinig ko rin yung sinabi nito ni Congressman eh. Tapos ang nilalabas ngayon ito, asan na yan? Ito ba yan? Ayan oh. Itinanggi daw, itinanggi. Samantalang media nga naman ang unang nagsalita niyan. what I have learned about Yusek Ari Perez is not that he is the contractor among them. I'm not sure if he is or is not, because the specific claim of there being a contractor in the team did not specify that it was Yusek Ari Perez. But I have said among 10 sources that speak of continued issues in the DPWH Central Office, the most number have pointed to Yusek Ari Perez. Some others have pointed to others who, for example, have had meetings with contractors, as I mentioned earlier, in restaurants outside DPWH. Some others to even the individual that I also referred to earlier. And to your point about not wanting to prolong the attention to this, I will only respond to the points raised by Secretary Dizon on this matter. I would like to allow him to show that he's sincere with his reforms in DPWH by approving the proposals to release data and to lower prices. But I stick to what I said yesterday, that hindi si Yusek Ari yung sinabi sa akin na contractor. Hindi po sinabi sa akin sino sa kanila. Kasi nga, ipinaliwanag ko kahapon, alam po kasi ng mga nagkakwento sa akin na yung alam ko, sinashare ko. Kaya, kung ang tanong, alam ko ba na siya ay contractor? Hindi ko po alam. Pero yung ang alam ko ay ito. Siya ay nagkaroon na ng maraming mga posisyon. Kabilang dyan, nag-serve siya sa BCDA kasama ni Secretary Vince Dizon. Nako. At marami pong mga question sa mga biddings at procurement na gumanap sa mga dinaanan niyang mga posisyon. So sa madaling salita, talagang delikado pala talaga yan si Perez, no? Oo. So antabayanan natin itong mga balita na to. Antabayanan din natin yung sagot ni Yusek Perez at ni Dizon dito sa pahayag ni Congressman Libiste. Kung totoo ba to, hindi. At eto nga, may ebidensya naman siyang hawak.
si Congressman na Libiste, 'di ba? So yan ang yan ang mahirap diyan. Akala natin maaayos na ni Dizon. Ang nangyayari sa DPWH parang mas lalo pa atang lumala. Yan yung masakit dyan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa pahayag ni Congressman Libiste, comment nyo lang po dyan sa baba at pakisama na rin ang like, share, comment, and subscribe para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So maraming salamat. God bless po. Ingat kayo palagi. And peace. Na otal na ako lahat-lahat. So, bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.